Isang dating NBA player, hinahangaan pala ang 2-time best point guard sa Asia na si Jason Castro. At Justin Brownlee, hindi napapalag sa akusasyon sa kanya ng China. Yan ang mga pag-uusapan natin mga brody sa video na to. Pero bago yan please like and subscribe muna mga brody para lagi kayong update sa mga ganitong video natin. Justin Brownlee, matapos bumagsak sa doping test na sinagawa ng China sa kanya noong Asian Games, binigyan din ito ng rights ng China na muling magpa-test para sa kanyang B-sample mismong sa Beijing upang maipaglaban ang kanyang sarili sa ibinabatong akusasyon sa kanya. Pero winave na nga ni JB o hindi na ipaglalaban ni Brownlee ang naging akusa sa kanya ng ITA. Kinumpirma yan mismo ng Philippine Olympic Committee President na si Pambol Tolentino ang desisyon ni Justin Noype Brownlee. Sa ngayon, mag-iintay ang POC sa magiging final verdict ng International Testing Agency dahil ipapasa nila ito sa FIBA at maging sa SBP. Posible namang 2-year suspension ang ipapataw na parusa kay JB kung sakali ito ay ma-finalize. Abangan na lang natin mga brody kung ano-anong liga ang magiging parte ng kanyang suspension. FIBA, Asian Games, SEA Games at pati na rin ang ating pambansang liga na PBA. Pero ayon naman kay President Tolentino, kasama daw ito sa medication ng injured ni Brownlee ang nakitang substance sa doping test. Ayon din dito, iisa lang ang source ng B sample at A sample, kaya iisa lang din ng outcome. Gastos lang wika ni Tolentino, kaya para saan pang pagpunta sa Beijing upang ma-witness ang pagtest ng B sample kung iisa lang naman ang resulta nito. Magpunta naman tayo sa kabilang update ng video na to. Isang former NBA player ang umaming hinahangaan niya ang laruan ni Jason Castro. Siya ang Japanese NBA player na si Yuta Tabuse. Bago pa nga sila Yuta Watanabe at Rui Hachimura sa NBA, itong si Yuta Tabuse ang naging kauna-unahang homegrown player sa NBA ng bansang Japan. Naglaro ito para sa Phoenix Suns. Bagamat 4 na beses lang ito nakapaglaro sa NBA maituturing na itong isang history para sa bansang Japan at maging sa Asia. Matapos ang kanyang maikling NBA stint, 4 na taon din ito nagpalipat-lipat ng koponan sa NBA G League. Umaasang mabibigyan ulit siya ng tsansa na makapaglaro sa NBA. Pero after nga nun, umuwi na ng Japan si Yuta upang lumaro sa kanilang domestic league. 2008 na maglaro ito para sa koponan ng Link Tochigi Breaks at hanggang ngayong 2023 ay dito pa rin naglalaro ang 43 years old legendary point guard ng Japan. Matapos nga niyan, ibinahagi ni Yuta nang ito ay maging present sa final phase ng World Cup dito sa Manila kamakailan lang. Nakita niya ang dating karibal na point guard na na-enjoy niya daw talaga ng husto ang naging matchup nila. The point guard number 7, Jason Castro. That's my favorite player, wika ni Tabuse. Tagalogin na lang natin mga brody Nang makalaro ko siya, nakipagsabayan ako sa kanya at grabe, napakahusay niyang player. Hindi man nagkaroon si Tabuse ng pagkakataon na muling makamusta ang dati niyang kalaban nitong World Cup, pero noon sobrang galing talaga ng player na to. Yun. Kaya mga brody, anong masasabi nyo? I-komento nyo lamang sa baba at ating babasahin yan. This is Zero Buckets. Thanks for watching mga brody. Bye bye.